A blessed and highly favored Sunday, children of God. Mayo ba nga tong Sunday? Amen. Sige, pwede ang mga bata mato na sa bus para sa itong Sunday School. Ato ipadayon ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo in the book of Ephesians. Napata sa chapter 3 karon. Nahuman ta sa chapter 1, chapter 2. Now we are going to see chapter 3 verses 1 to 3. Ang atong pamalandungan karon nga buntag, let's talk about the mystery of Christ. Ano na ba'y misteryo si Kristo? Today is Sunday, May 2, 2021. Let's take a look at verses 1 to 13. Palihog lang ko sa pagnunod sa inyong mga mata sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. The letter of Paul to the Ephesians, chapter 3, beginning verse 1, he writes, "For this reason, I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you, Gentiles, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. That is the mystery made known to me by revelation, as I have already written briefly. In reading this, then, you will be able to understand my insight into the mystery of Christ, which was not made known to people in other generations, as it has now been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets. This mystery is that through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and sharers together in the promise in Christ Jesus. I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Although I am less than the least of all the Lord's people, this grace was given me to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ, and to make plain to everyone the administration of this mystery, which for ages past was kept hidden in God who created all things. His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms, according to His eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus our Lord. In Him and through faith in Him, we may approach God with freedom and confidence. I ask you, therefore, not to be discouraged because of my sufferings for you, which are your glory. Ang Ginoo nagapadalangin ng daan sa katang kita nagabasa sa iyang nga pulong. Again, ang hisgutan nato karon is the mystery of Christ. To connect our message this morning with what we have learned last Wednesday, naghisguta sa last Wednesday the life of the Gentiles. Ang kinabuhi sa mga hintil. Kinsa ba ang mga hintil sa una sa wala pa mamatay si Ginoong Hesukristo? Ipakita nato sa miagi nga ang mga hintil usab nakabaton sa grasya. So bisan kinsa sa mga Hudyo, mga hintil, regardless of who you are, race, rasa, religion, kinsa ka in your economic status, we need to be saved by the grace of God. Makini atong nakita nga ang kinabuhi sa usa ka Kristohanon nga naa kang Kristo Jesus, ang iyang espiritu gibuhi na sa Dios, o tungod niini magahimo na kita og maayong buhat.
Dili ta pwede magbuhat og maayong buhat in order to earn the grace of God, in order to be saved. Pero tungod sa grasya sa Ginoo, kita naluwas pinagi sa pagtuo, karon nga naluwas na kita, ang tuyo sa Dios maghimo kita og maayo. Mao kini ang atong natunan. Dili nga maghimo tag maayo aron tang maluwas, dili makaluwas ang imong maayong buhat. Karon nga naluwas ka pinagi sa grasya sa Dios, diha sa imong pagtuo ngadto kaniya, ang kanang pagtuo hinatag usab sa Dios. Ikaw gako naluwas, manang karon kay luwas ka na, kinahanglan ka mo buhat og maayo. That was our message. And because of that, ipakita sa Dios ang duha ka klase nga tao, the Jews and the Gentiles. In chapter 2, verses 14 to 22, ingon si Pablo, kining duha ka grupo gi-reconcile na sa Dios. Christ is the peace of these two groups in order for God to create one new humanity, one new man. Therefore, gituman ni Kristo dito sa cross ang balaod. So, dili na ikaw o ako mutuman sa balaod. Tungod kay kini nga balaod, iya kini sa Hudiyo. Ihatag sa Dios ngadto sa mga Hudiyo. Ang mga Hintil, wala kitay balaod. Apan tungod sa kamatayon ni Kristo Jesus, Romans 10:4, Christ is the end of the law. Ingon si Pablo, wala na ang condemnations and regulations. Gisit aside na siya so that these two shall become one. Ang Hudiyo ug ang Hintil pinaagi sa kamatayon ni Kristo Jesus, himuon kitang usa ka tawo. So we illustrate that into this diagram. That there are now three types or groups of people in the Bible. According to 1 Corinthians chapter 10, verse 32. These are the Jews, the Gentiles, and the church. Under the Jews, anaa sila ilalom sa balaod. Naghatag ang Dios og balaod ngadto sa mga Hudiyo. Apan ang mga Hintil walay balaod. Ang Dios nagpaila kinsa siya ngadto sa mga Hudiyo, apan wala dito sa mga Hintil. Mao ang mga Hintil naghimog mga Dios. Giingnan ang mga Hudiyo, dili pwede maghimog Dios kay ako ang inyong Dios. Apan ang mga Hintil nga wa nagpakita ang Dios ngadto kanila at that time, then naghimo sila ilang kaugalingong Dios. And now, on the death of the cross of the Lord Jesus Christ, the prophecy regarding the salvation of Gentiles has come through His people, Israel. So nahiusa karon dinha sa lawas ni Ginoong Jesucristo nga mong iglesia, bisan kinsa nga mga Hudiyo nga mituo sa buhat ni Kristo dito sa cross, nahimong membro kaparte sa lawas ni Kristo nga mong iglesia. Bisan kinsa kanato nga mga Hintil nga mintuo sa kamatayon ni Kristo dito sa cross nga mo'y nakaluwas nato, kita usab anaa sa iglesia. Mao kini giingon ni Pablo nga ang Dios naghiusa sa duha ngadto sa usa. Wala nay mga grupo nga gitan-aw ang Dios after the death of Jesus Christ, but we are all one in the eyes and in the body of the Lord Jesus Christ. There is therefore now no Jews, Greeks, barbarians, or whoever you are, bisan kinsa sa tibuok kalibutan nga modawat ang Ginoong Jesucristo, mutuo siyang buhat dito sa cross, ikaw ug ako nahiapil dinha sa lawas ni Ginoong Jesucristo nga mao ang iglesia. Today, let's talk about the mystery. Si Pablo is in the list of the apostles received the revelation from God Himself. O kini nga revelation is the mystery that was hidden before and now revealed to us through the power of the Holy Spirit. Mao kini
nga gitawag ni Pablo, the revelation of the mystery of Christ. So iya ka nang i-discuss gikan sa verses 1 hangtod sa verse 13 nga maoy atong tan-awon, atong tukion karon nga kabuntagon. Who is the messenger of this mystery of Christ? Paul said, I am the least of the apostles. I am the prisoner of Jesus Christ. The messenger of the gospel to the Gentile nations was Paul. Giluwas si Pablo on the way to Damascus sa iyang pagka-persecutors sa tanan nga mga Kristohanon. Gitawag siya sa Dios aron mahimo siyang apostoles alang sa iyang katawhan nga pinagtawag nga mao ang mga Hintil. So si Pablo mingon siya, ako si Pablo, nagpaila siya sa iyang kagalingon in verse 1. Mingon siya, ako si Pablo nga piniriso ni diha kang Ginoong Hesukristo. Yes, piniriso si Pablo tungod siyang pagwali sa pulong sa Dios. Apan wala nakapugong ang prisuhan nga dili mo kayanap ang pulong sa Dios sa tibuok kalibutan. Si Pablo nahimong manager of God's grace. This is the translation of the meaning of the word administration of God's grace that is in verse 2. Tanawa ang versikulo 2, iyan siya, so that you may know the administration that was given to me. That administration is the administration of God's grace. So, may kag-administration, that is the meaning of the word manager. So, siya ang manager of God's grace. Siya ang nagdala, nagmaniho sa gospel of grace nga moabot ngadto sa mga Hintil. Niabot nimo o niabot nako. In verse 3, means siya, ako nakadawat o pagpadayag, revelation, gikan sa Diyos. So the revelation was given to Paul directly from the Lord Jesus Christ. Muna deklarar siya in verse 3, ako'y nakadawat sa pinadayag sa misteryo ni Ginoong Hesukristo. O kining maong revelation naa ni Pablo, mao nang iya kining gisulti ngadto sa taga-Episo. Ug ningon si Pablo na kining akong nadawat nga pinadayag gikan sa Dios, akong isulti kaninyo o makasabot kamo. You may understand the insight that was in verse 4. Makasabot kamo taga-Episo sa akong isulti kaninyo karon. So Paul here is talking to the Gentile world. Gipadayag na sa Dios ang iyang misteryo. Buti pasabot, ang kaluwasan sa mga Hintil, gipanagna ng daan sa Dios dito sa daang tugon, and even part of His plan before the creation of the world. Ato nang hinumduman ug ato nakatunan that God before creating the world, He has a perfect plan already. So ayang plano dili na mausap ni bisan kinsa. Wala pa sa naghimos kalibutan, naghimo na siya plano, alang nimo, alang nako, mga Hudiyo ug dili Hudiyo ug iyang iglesia. It was hidden in the time past, but the plan to save Gentile is part of His plan from eternity through eternity. So what is the message of this mystery given to Paul for the Gentile world? Number 1, in verse 6, mingon si Pablo, you are the heirs together with Israel. Gireveal ni Pablo na kining mga Hintil co-heirs, manununod usab kauban sa mga Israel. Now we all know na adunay panulundon ng Israel.
kalingaw na nato mabasa in the Old Testament. Unsay mga sundunon sa mga Israelita ngadto sa Dios. At that time, wala pa gi-reveal nga makaapil di ay ang mga hintil. Now that the Lord Jesus has done His work on the cross, mayon si Pablo, I have received that revelation that the Gentiles are co-heirs or heirs together with Israel. So kung sa man ang panulundon sa Israel, mausap ka na yung panulundon sa mga hintil. Bisan kinsa nga anaa sa lawas ni Kristo, regardless of who you are, kita makapanunod sa gisaad nga panulundon sa Dios. Mao ka ng unang revelation nga gihatag ni Pablo ngadto sa mga hintil. Ngano gisulti man ni Pablo tungod kay adunay commotion, adunay panag istorya nga ang Hudiyo first class, ang hintil second class. Mao na nga ang pagtanaw sa mga Hudiyo sa mga hintil mubo. Ang pagtanaw sa mga Hudiyo sa ilang kaugalingon taas. Now the revelation of Paul received from the Lord Jesus Christ, si Pablo, parihatag level Hudiyo o dili Hudiyo. Usa kita tanan nga manunod sa ginharian sa Dios. Ikaduha nga mensahe, yun si Pablo, verse 6b. Not only we are heirs together with Israel, but we are members together of one body. Members together of one body. Previously, naghisguta na duha ka klase nga grupo, Hudiyo o Hintil. Gipapas ni Ginoong Jesucristo, He is the peace of these two in order to have one humanity, in order to have one man. Panagingnan ang mga Hudiyo, kini mga Hintil, members of together with you of one body. So dili na mo tan-aw ang Hudiyo nga mas taas pa sila kaysa mga Hintil. Dili na mahitabo ang commotion between the two groups in one church. Kay dito sa Episo, ang simbahan sa Episo, composed na siyang Hudiyo o dili Hudiyo. Tungod niya na ang mga Hudiyo nga Kristohanon, doon ay istorya nga kita gilabaw, kay kita pinili. Kita gyud ang mga katawhan sa Dios, kana silang mga Hintil atat na sila diha sa lawas ni Kristo. Mao na nga mo feel ang mga Hudiyo nga mas taas sila kaysa mga Hintil. Ang mga Hintil tungod kay nakahibaw sa sila, mura pod sila paubos kay naka-attach ra man ay kaani. Parihagod sa usa ka kumbira nga kung ikaw imbitado, proud kay ka nga mungadto mukuhag plato, apan kung ikaw ning kuyog ra ka sa giimbitar at ra ka sa iyang likod magsunod-sunod o ang nag-imbitar may muhatag nimong plato. Diba? Feeling natin ingon na kasulay man siguro ta nga gidalantas atong amigo nga mao-imbitar na ikaw pero ni kuyog ka, susunod-sunod ka sa imong amigong asa to, adto po ka. Inikuha niya, kuha po ka. Kung asa sa malingkod, adto po ka. Murag ingunahan na ang kahimtang sa mga Hintil. Apan karon niya si Pablo, no! We are one. We are together one in the body of Christ. That's the revelation. Number 3. And the last one, the message for the Gentiles. Sharers together in the promise in Christ Jesus. Sharer together. Tanawa ang number 1, heirs together. Number 2, members together. And number 3, sharers together in the promise in Christ. So kung unsay saad sa Dios, sa iyang katawhan na Israel, mausap ka na ang iya sa Hintil.
Mga karon kay nahiusa ka, usara kang tanan, di na ta maingon nga iya na sa Diyo, iya na sa Hentil. Kung may hisgot ang Biblia mahitungod sa iglesia, mao ka na kitang tanan. Pero kung maghisgot ang Diyos in the Old Testament about Hudyo, ila na sa mga Hudyo. Kung maghisgot in the New Testament about the Jews, during the church, dili na sa Jews, but the church. Manamin kita nga sa una sa mga Hudyo under the law. Wala din ha ang hintil, balaod, apan din ha sa simbahan, we are under grace. So what is the mission of Paul? Una, nakadawat si Pablo o misyon. Kasi nadawat niyan si Pablo in verse 8. I have received, or God has given me His grace. God's grace given to Paul. Kinahanglan hatagan si Pablo o grasya sa Dios. Grasya nga naang pagsabot sa gipadayag diha kang Ginoong Hesukristo. So that kining gipadayag sa Dios ngadto kang Pablo is very clear and straight nga mahatag niya nimo og nako ingon nga usa sa lawas ni Kristo. So after Paul receives the grace of God, he then said that he need to preach this gospel to the Gentiles. Tagaan sa ka aron naa kay ihatag. Pasabton sa ka aron makapasabot ka sa mga tao. Pahibaluon ka aron aduna kay ikasulti nga impormasyon o kamatuoran ngadto sa mga tao. And that is how the Lord gives us the mission. Dili ka pwede mo lakaw nga magwali kung wala kay iwali. Mga tao usahay dili mo barog sa lingkuranan o muwali o musangyas pulong sa Ginoo kay mayon sila, pastor, dili man mi kamao unsaon pagwali. Pastor, maulaw man mi mulakaw o magsangyaw. Tungod kay wala pa ka nakadawat sa grasya sa Dios aron able ka nga mosulti sa uman. Kay unsa may imong ihatag kung ikaw wala? Manang kinahanglan nga makahibalo ko sa pinadayag gikan sa Dios aron mao niya ko isulti ngadto sa mga tao. Kung saan man ang ato pagkakuha nga wa man ka natuon sa pulong sa Dios. Unsa may imong isulti sa mga tao nga wa man ka nag-study sa pulong sa Dios. Wala man ka nagkuti sa iyahang nga pulong. Wala man ka nag-Bible study, be it self-study or with the group or in the church. Manang mga tao nga dili makalakaw because unsa may akong isulti kay wa man ko nakadawat. Apan pa ng tao na puno sa kaalam, na puno sa grasya sa Dios, di na kinahanglan nga sultihan sa siyang pastor, sultihan sa iglesia nga manglakaw ta kay magasanyaw sa pulong sa Dios. Ikson ang higala, tinungod ka na. Nga kung wala kay karga, di ka kalakaw. Kung saan man imo pagsulti kung ikaw mismo naglisod sa imong nakatunan. Kung saan man imo paghandle og Bible study nga ikaw mismo wa man ka Bible study sa imong kaugalingon. Manang kalagsara nga membro sa iglesia nga makahandle og Bible study tungod kay siya mismo naglisod pa man gani sa pag-study sa pulong sa Dios. Manang challenge nato kung mapuno ka sa grasya sa Dios. Noon din si Pastor Ningon, brother, nangyaw ka. Later on, ningon na siya, Pastor, na ako'y grupo dire, pwede ba ko nimo anhion, tabangan? So wala si Pastor nagsulti, wala si Pastor mayon aning kamot, apan ikaw, tungod kinapuno ka sa grasya sa Dios, minglihok ang pulong sa Dios sa imong kinabuhi. O sa diyan nakapalihok ka,
Mayroon ka, tabang pastor, diyan ang mga tao. Kung saan mo nila ko, ari ako. Kung sa kanindot, if everyone in the church will go likewise. Ikaduha, una pa di ay, tanaw sa nato, sa mensahe ni Pablo ngantos mga hintil. Kung sa i-preach ni Pablo ngantos sa mga Gentile world, iyan siya, the boundless riches of Christ. Boundless. Wala siya ay boundary. Dili pras tagbilaran gahapon, nga close ang tanang boundary. Mao na nga mingaw pa si Manasan kagahapon ang siyudad sa tagbilaran. Ngamin sila, unsa maning tagbilaran, muraman o ghost town. Nagmotor ko, kaya ko gipalit, murag ako ramang usa na Diyos Krasada. Asa man ang mga tao, sigurado ang mga establishments. Nahadlok siguro kaya mga jumbis. Boundaries. Kung nanay boundaries, ako ani, imo to. Apan si Pablo mingon, I am obligated to preach the gospel to the Gentiles in order for them to know the boundless riches of Christ. Boundless. Wala tayo mingon nga, oy, amo na niya, di na mo pwede magwali din eh. Kaya ubang mga simbahan, mga denominations, mingon nga, Pastor, kining Carmel, amo na ni tanan. Di na ka pwede mo anhin, kaya dagahan namin din eh. Mura silang nakaangkon, nga ang tibuok Carmel, ilahan na, nga na-evangelize. O tibuok Bohol, mayingon na ang grupo sa mga pastor, oy, wala na yung taga Cebu, mga Bohol ha, kaya kaamong na ng Bohol, kami na yung magwali ni ini. Boundless, mulusot, bisan nasa, munganto, mas kiasa. Ang grasya sa Ginoo mulusot ni bisan asa ni bisan kinsa nga makita sa hintil unsa man kadato ang Dios nga mohatag sa grasya sa tanan nga mintuo sa iyang anak nga namatay dito sa cross. Ikaduhang mensahe ni Pablo dili lang sa mga hintil, but in verse 9 ingon siya to make plain to everyone. Unsa nang to make plain? Iyan ang pagsabot sa tanang mga tao. Kung sa mani angay santon, the administration of this mystery. Ano na mga tao makasabot sa iyano gayon, nga kitang tanan, usara diha kang Kristo, Hudiyo ka man, o dili Hudiyo, usara ang lawas ni Kristo. O dapat masabtan ni sa tanan, nga walay divisions, walay boundaries, kundi sa tanan ni bisan kinsa o ni bisan asa ang grasya sa Dios naa o para kanaton tanan. Kung ikaw karon igsuon, wala din ha sa grasya sa Dios. Kini nga mensahe ni Pablo moabot nganhan kanimo. Bisan asa ka pa, online man ta karon sa atong FB, but onyang hapon online na punta sa YouTube. Kung doon na may mga friends, inhanglan makakita, you can share, you can subscribe our YouTube channel. So anytime mag-upload ka, you can see and watch our teaching videos. How about the church? What is the mission of the church? In verse 11, gitagaan og mission ang church. And you know the church, as we have studied Ephesians chapter 1, verses 1 to 7, gahisguta nga ang church is a blessed and highly favored. Or in Greek word, charito. Manang tawagon ka o mga charito. Blessed, highly favored. And this is the body of Christ. The body of Christ is blessed and highly favored. Once blessed, always blessed. Unsa may misyon nga gihatag sa iglesia? Ingon ang verse 10, the wisdom of God. The abundant wisdom of God. Unsa may pulong abundance? Meaning abounding in variety. Naata ng klase. Kung muduol ka nato sa church, unya ng church, muhatag sa mensahe sa pulong sa Dios, ang wisdom of God is
variety, tanan, bisan asa, kung color imo, tanang color, kung sizes imo, tanang sizes, kung location imo, all locations. Bisan asa, bisan kanusa, bisan kinsa, gihatag ang mensahe sa iglesia. Gipaklaro ang mensahe para sa iglesia, para nimo, para nako. For what? The church should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms. Kung sa mission sa church, na nagitagaan ka sa Diyos sa revelation and the grace of God, sama kang Pablo, ng iglesia, mo pakita, will be made known. Mahibalaan ang iglesia, mahibalaan ang magtotoo sa tibuok kalibutan to the rulers and authorities in the heavenly realms. Dito sa kapunaw-punawan, bisan asa sa kapunaw-punawan o dinhi sa kayutaan, ang iglesia adunay otoridad, adunay gahom, adunay wisdom, adunay kusog, adunay resources para nga magawali sa pulong sa Dios ngadto sa tanan bisan sa pagpahibalo sa damutang espiritu nga kita mananaog na diha kang Kristo Jesus. Manang dili kita mahadlok maski pa sa mga evil spirits, ipadayag nato nga gipanalangina ng Dios, manununod ang nasa Dios ang iglesia, gamhanan ang iglesia, adunay otoridad ang iglesia sa pagwali sa pulong sa Dios. O kanang iglesia, mao kana ikaw o ako. The question is, would you accept this challenge? Ang challenge sa iglesia is to preach the gospel of Christ. And this gospel is Christ Himself. Well, it is for you to click that button. For CG City, ato na nang i-click. CG City accepted the challenge to preach. Muna nagtudlo ta, cell groups, Bible studies, individuals, bata, youth, ug mga adults, nagtudlo ta, naghimo ta og deepening study of the Word of God. O kining deepening study will pushes us, will move us, and will give us strength and the knowledge and wisdom to continue the challenge that was accepted by the church. I do believe na ikaw ako magisultihan sa pulong sa Diyos. Atong dawaton kining mga challenge. I have accepted this challenge. Mao na nga di ta mohunong sa pagpanudlok, sa paghimo sa in-depth study. And I challenge those members na wala pa mag-in-depth study. Study the Word of God. Kaysa diyan nagtuon ka sa pulong sa Diyos, ang revelation sa Ginoo moabot nga kanimo, makasabot ka plainly with an in-depth understanding of the Word of God. And after that, no need for you, no need for your pastor to call you to go and make disciples. Huwag ka nang hitabo nato sa City family. Daghang mga openings, daghang mga gusto magtuon sa pulong sa Diyos. This is the result of the revelations of God nimo o. Ato kining ipadayon, mga kaigsunan. Alang sa atong mga online viewers, kung wala kay time, just click the like button and share, and you will be partakers in preaching the gospel of the Lord Jesus Christ. Let us pray. Father God, salamat sa pagsulti nimo karon kanamo. We have been accepting this challenge. Manang imong iglesia karon buhi. Imong iglesia ning dapitan naglihok bisan adunay COVID-19.
bisan pag ipadaghan na karon ang mga cases sa COVID-19 aron mapugnan kami sa pagtrabaho apan wala makapugong ka na kay ikaw ningon nga bisan pa ang baba sa kamatayon dili makapugong sa pagwali sa pag-spread out sa imong ginharian ngadto sa kasing-kasing sa mga katawhan nimo giandam na alang sa pagdawat niini. Salamat Ginoo sa pagpanalangin sa iglesia. Salamat sa kaalam. Salamat Ginoo nga nagapadayon kami, nga nagabarog. Padayon kami sa pagatubang sa among mga kaaway, sa among mga struggles day after day. Because we know that we are conquerors. We are victorious. Because you died. Because of us, your church. Salamat Ginoo. Kanimo lamang ka na lang gitugyan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen.